Hey, what's good? Ito na naman tayo sa isa na namang DIY project na walang plano pero may tiwala. Tiwala sa sarili. Ito yung araw-araw kong laban for the past 14 days. Ang paggawa ng DIY bintana. Pero bintana yan, mukha lang pinto. So, gamit tong mga kahoy na pinagtagtipi-tagpi ko lang. So, kung napanood mo yung previous vlog ko related dito sa vlog ko ngayon, merong malaking shelf doon na tinanggal ko. Yon, doon galing yung mga kahoy na pinagtagpi-tagpi ko dito ngayon sa ginawa ko, recycled, para hindi naman ganun kasayang. And syempre, sa panahon ngayon kailangan natin gamitin maigi yung resources natin, lalo na sa mga tulad ko na nagsisimula pa lang mag-business. Maiwasan na agad natin or ma-prevent natin yung gumastos agad ng malaki. Basta yung kailangan lang, all goods na yon. Oh, ano gagawin mo dyan, boy? Dito sa part na to, nagpuputol ako ng maliliit na kahoy. Puro tagpi-tagpi lang. Gagawin natin hanggang sa mabuo siya. Then mamaya, once nakapwesto na siya, i-screw na natin. Yan, nakapwesto na yung mga kahoy, nakalapat na. Hanapin na natin yung mga screw na gagamitin natin, syempre. So, since nakapwesto na siya, sisimulan ko na siya i-screw isa-isa and ma-make sure na bawat kanto mapakapit ko sa bawat kahoy. Then, tignan natin kung anong kalalabasan. Pero, syempre, panoorin nyo tong video hanggang sa dulo para malaman natin kung mabisa tong tagpi-tagpi method na pinagagawa ko. So, dito sa part na to, medyo matagal-tagal syempre. Kasi kita mo naman mano-mano lang ang paggawa natin dito. And kung may industrial tools tayo, mas mabilis to syempre. Yan, na-screw na siya lahat. So, mukha namang wala nang umihiwalay.
Dito nagpako na ako para make sure ko na hindi siya kakalas. Yan, buo na siya. So next, grinder na natin yung mga lumusot na tornilyo para hindi tayo masugatan. At hindi ko na na-close up yung mga tornilyo na tinabas ko. Pinatong ko lang kasi tong phone ko para lang ma-dokumento natin yung journey ko sa pagbuo nitong bintana. Kaya kung tatanungin mo kung matibay siya, oo, syempre naman, matibay. Yung tibay na pwede kang madaganan sa bigat. What? Jokes lang. Bro, what are Pero you talking pansamantala, ito lang syempre, pag kumita na tayo, tsaka na tayo mag-upgrade ng bintana para sa store natin, di ba? Yan, testing natin kung matibay. So dito inabot na ako ng hapon. Kung mapapansin nyo, dumilim na. Naglagay na ako ng ilaw dyan para makita ko naman yung ginagawa ko. Itong tinatabas ko para naman to sa lower part ng tindahan, just in case na umulan, hindi tumalsik yung tubig sa loob ng tindahan, at protection din siya para hindi mabasa yung mga paninda natin, di ba? Makikita nyo siya kung saan ko siya ilalagay. Panoorin nyo lang. Alis na ako. Ay. Ingat sa biyahe ka. Several days later. So ayun na nga, yung pagitan na mga araw na ginagawa ko yung bintana, nakareceive ako ng email mula sa dealership na ready na daw yung plaka ko. Grabe, after 3 years tsaka palang naging available plaka ko, kaya syempre sinaglit ko na sa LTO. Buti na lang yung branch na napuntahan ko, masasabi ko na mabilis ng konti. Pero anyways, congratulations to me at nakuha ko rin yung plaka ko sa wakas. Kaya bumalik na ako agad sa ginagawa ko na bintana para tahiin yung lona, mailapat natin, and maka-move forward tayo sa next natin na gagawin. Uy, isang araw din ako yung naabot dito kaya medyo sumakit yung puwet ko. So
So, itong mga to, kung magtataka ka kung ano to, ito yung goods natin mga boss. Siyempre mag-start tayo sa small ukay business. And since mahilig ako sa damit and sa motor, so simulan natin kung ano yung masisimulan natin na maliit. At wala naman sigurong rules kung anong klaseng business ang gusto mong itayo. Since marami naman tayong alam gawin, bakit hindi natin pagkakitaan? Para naman kahit pa paano maging pera, 'di ba? Ay, salamat. Natatapos ko na rin tong buong proseso. Ito pala yung sinasabi nila na basta gusto mo yung ginagawa mo, tuloy-tuloy lang. Hindi mo mapapansin na may natatapos ka na pala. Kaya hindi ko na tinantanan kasi na-excite na ako na kung ano yung magiging kabuuan. Kaya hanggang sa the following day, bakbak agad tayo sa paglilinis. At kailangan organized yung tools. Parang mini version ng hardware at ukay shop sa isang space. At after 14 days, finally, malinis na. Maayos na. At parang talagang may sense na yung ginagawa ko. Kahit maliit, pinaghirapan to. Every screw, every kahoy, every pawis. At eto na yung pinaka-satisfying part. Yung loob, yung window. Window na gawa sa lumang kahoy, trapal na nilagay ko na parang magic trick. Pag binuksan, pag tumingin ka sa labas, parang customer ka na rin. Simple lang, pero sariling sikap, sariling gawa. Kung mabot ka dito, salamat. Hindi man perpekto, pero bawat project may kwento.